Pansin niyang parang gumagalaw ang tiyan nito. Day 6. Sa bandang sikmura yun. Day As in 6. parang may gumagapang sa loob. Kinabahan naman yun pero nawala na lamang ito bigla. Day 6. Day 6. Final day. Si Erwin. Doon pa lang siya nakakita ng labi na may kung anong gumagalaw sa tiyan na parang isang daga. Isinuon niya Lag. ang ulo. Lag. Hinahi ito ni Erwin. Yung matandang si Paro naman ay lumapit at singkit matang nakatitig sa mukha ng labinon na para bang may sinusuri ito. Ilang saglit lang nang makumpleto na ang pagtahi. Bigla na lang gumalaw ang labi na yon. Inangat nito ang kamay at umawak pa kay Erwin. Kuya wala. Nagulat si Erwin na. Yung matanda naman ay may kung anong tinatawag na kataga sabay dampi ng palad ito sa leeg ng bangkay. Doon palang bumitaw ang labi nun na para bang nagbuntong hininga pa ang labi at kumalma. Sabi pa ni Erwin, yung naranasan ko umano na paggalaw ng labi na may kasamang kababalagan, nakaranas pa siya ng higit doon. Mantapin niyo, humawak ka talaga sa kanya. Malakas daw ito. Napaka-imposible kasi gawa ng matigas na yon. Bagamat hinilot ni Erwin ang mga buto para mapantay ang katawan pero matigas pa rin yon. Ang mga tao daw na nakasilip ay wala na doon sa bintana na wala na nakakita ang mga ito. Ang Diyos At salita mo sa Twister. siyang nagilakot. Ikaw mo sa Twister, Brad. Putol na yun. Sinahuli niya. Nakatitig pa umano sa Dahil gani. ito. Walang ulo ay maliligod sa bibig niya na parang pag-uwi. Ito walang pagkalang itawain ni Erwin. Nalaglagan sa maligahan. Tapos magdudos sa sabi na ito. Ako nang bahala dito. Sabi na ito sa kanya. Walang naman walang atas naman siya. Pag-ibig ako. Tapos yung pag-ibig ako sa mga. Nilagyan niyo ng mga pangkalagulat o sinigyan. Sinulog ni Manong Paro. Bakit nangyayari yung may katulong sa pagkita sa mga katagal si Manong Paro? Twister 10. Nagdamon siya habang nakabukod sa kanyang katawan ng kinabot. Matapos mapulong nila, sinabi na ng matanda na tapusin na ni Erwin ang pag-iimbalsa mo. Banggit naman ni Erwin. Tapos na daw. Kahit ang totoo ay hindi pa talaga. Kulang pa yung cosmetic sa makeup kumbaga. Hindi niya na nandagyan ng pampaganda sa mukha yun. Dahil takot na takot si Erwin. Ang ginawa na lamang niya ay pinasuot ng barong. Ginupit ang likod ng barong para rekta lagay na lang. Mahirap kasing suotan ng isang matigas na bangkay. Ilang saglit pa ay nagudyat ng tango si Manong Paro. Ibig sabihin ay pinapasunod niya na si Erwin. Sumunod naman ito at doon sila sa unahan nagtungo. May sinabi ang matanda na siyang mas lalong nagpamandang kay Erwin. Ayon pa dito, si Manong Paro umano ang pumugod sa ulo. Kasalukuyan kasi noong nagtatawag ng kaanak ang labi ng buhay pa. Nakaratay na ito. Pero wala ni isa sa pamilya ang lumalapit. Bakit po? Ano bang nangyari? Tanong niya sa matanda. Aswang yan. At nais niyang ipasa ang kanyang pagiging aswang sa pamilya. Walang tumanggap. Tinawag ako noon para hanapan ng paraan. Baka kasi magwala at patayin ang lahat ng miyembro. Lalo na't nagalit na ito.
Napamuran na lamang si Erwin noon. Oo, nakarelate umano ang pangyayari sa nakainkwentro sa kanya ng kaibigan pero hindi na ako makaswang natin. Wait. Dagdag pa ni Manong Paro. Walang ibang paraan kundi ang patayin na lamang ito. Binugutan niya kagad ng ulo para rekta sa pagkamatay at hindi na mabuhay pa. Hala. Albularyo umano ang natanda. At kaya ito Wait. Napagibot si Dada. Si Dada ba? Wait lang. Di mamakawit si mo eh. salamat na lamang ito si Manong Paro at sinabuhay. Ako na lang kasi mabuhay ka ulit. Pero ilabas na ang nasawa na nilalang si Erwin Sigura. Ito ito. Lahat ng ito ay nakakailangan sa mga sarigit na Erwin doon sa magulang. Sisipin si Erwin. At siguro kung bakit dalaw sa tiyan niya ng bangkay. Basta, matapos lang makapag-usap ay umalis kagad si Erwin. Hindi na ito nagpaalam pa. Wala na siyang pakita kung siya bayaran sa pagkasikaso noon sa labi. Ang importante sa kanya ng mga puntong yun ay makalipas kagad sa lugar. Sino ba namang hindi ba? Alam niyo, yung pagligo mano ni Erwin ay magtuloy-tuloy na at hindi na siya bumalik pa sa mag-ibaan sa mga. Ayon pa kay Erwin, marami na siyang naririnig na kwento patungkol sa mga yang-doyang daw na yan na kesyo ay pinapalinog na bato. Kesyo laway lang na nilalagay sa tainga pero hindi noon naniniwala si Erwin. Dahil alam niyo kung ano ang ipapasa. Bato. Pero may kasamang nilalang yun. Hindi sisiw at hindi suka na napakabaho. Kung hindi nilalang talaga na para umanong pagoma. Ito ay base sa kanyang karanasan. Para sa akin naman, maraming klase pa siyang yan gawin. Wait after this Papa. After play Papa. Let's play after this Pareha lamang ang Okay. kalakasan. Ito ay walang iba kung hindi ang pagiging aswangan. Lahat ng ito, Sir Seth, Palpak. ay nangyari Gahi sa kontra. dahil sa pagiging imbalsamador namin. Nasa ni Sir Sip. Samo ang Sir Sip eh. Si panghadlok. Dito katarog atak. Wait atak sa Papa kadiyot ha. Human Papa, plita ha. Muna. Wait kadiyot muna. Ay nakain na pang load ha. Sir Seth, Napit naman. ako po si Roland. Una nasa Sir Sip. Papauwi ako noon sa amin sa Palumpon, Leyte. Habang sakay ng bus ay inisip ko ang nararamdaman ko dahil hindi talaga kami magkasundo ng kapatid ko. Kasalukuyan sana kami noong nagbabakasyon sa Maynila. Kasama sila Tatay Edward at Nanay si Elio. Kaso nag-away kami ng kapatid kong si Kuya Fidel sa Sintuhan. Ito dahil sa pwedeng tumuloy sa kapatid. Alam niyo, kung pamanay ayaw na talaga sa akin ang kuya ko. Hindi ko alam kung bakit mainit ang ulo niya sa akin. Wala naman ako wala lang yung mga tapos kaming dalawa. Minsan, naisip ko hindi kami magkakasal. Gawa ng sinabi ko ba ang kasunduan.
nakausap na aming kamag-anak. Reunion pa naman yun. Wala na rin may hahanap na para pag-ibig sumira ng gulo. Pero kung si Kuya naman ay biglang nalapak sa akin. Dali-dali ako lumabas sa labor. Bumuli na lang ako sa sugar. Natatandaan ko ng taong 1994 yun. Sa edad na rin siyang taon. Naganda lamang sa akin ang kuya ko ng 2 taon. Akala ko, ang pag-alis at pag-uwi na lang ay ikakakayaba ako, Sir Seth. Kaso ilang araw ang nakalipas, dumating sa akin ang balitang nagkasakit si Kuya. Malubha daw ito. Dahil ayon sa impormasyon ay hindi nakakatayo at hindi ito nakapagsalita. Ipinatingin naman sa doktor doon kaso hindi naman matukoy kung anong sakit. Sabi nagsuto black ka ni. iwas ng tapos. Gaya mo nito ha. Pero ayon naman sila Kaya ka ni. Out. na-stroke umano si Kuya. Umuwi sila sa lugar namin at doon ay nakita ko ang kuya ko na nasa nakakaawang kalagayan. Naka-wheelchair, Oh no. tabi niya ang ulo. Nakatulala. Kita ko sa mga magulang ko noon ang pagiging aligaga. Kagad pumungad sa akin ang kanilang dapat hindi na lamang umano ako umuwi doon. Nang sa ganoon ay may nakasama ang kuya ko sa gabing yun. Nasa loob ng silbito at posibleng binangungot at umantong sa pagka-atake. Hindi lang ako sumagot, Sir. Stop throwing the ball, Imon. Sinisisi ako ng mga magulang ko. Totoo naman kasi nga kahit hindi naman kami magkasundo ng kuya, nasa iisang silid lamang kami noon sa bakasyon. At posibleng nagising ko siya noon ng pinangungot ito. Oh no. Parang may gusto Ngano sa ninisikit ng ungo. Eh. labas-labas na Mau. ilang araw na balik lang. Imon said stop throwing the ball. Balik kami ng talaga ang pagbuhat sa kapatid sa amin. Ako ang nakabutusin mo ang naalaga. Hi, Imon. You don't follow instruction. Sila na sikro. Ito ang tuwala sa bahay sa asawa na si Madam Rosa. Hindi naman siya tumayo. Kaya ko sulit sila sa akin sa mataas na kapit pero lalaki ang espasyo sa loob mo. Isang palapag lang, bungalo at pagkalimutan ng magagandang halaman. Iba't iba ito kasama ng mga orchids. Ang loob naman ng bahay ay may 3 silid. Ang 2 dito ay sa amin ng kuya. Habang ang isa naman sa mga magulang namin. Ang mga katiwala ay may maliit na bahay sa likod. Sa bandang dulo ko ng bakod kung saan may maliit na tarangkahan doon palabas ng bakuran. Bukod sa gitna ng sarap ay may isa pa sa likod. Don't throw the ball. May mga bahay dito ay marami na karoon. Palagana pa lamang ito. Sa pangnauna ang pagkakataon, nagkasubukan ng kuya. Pero pakiramdam ko na yun. Hirap siya kung magsalita. Ang naririnig ko lamang sa kanya ay ang pag-ulo ng pagkupas ng mga daliri niya. Sa loob ng 1 linggo pag-aasikaso kay kuya, may napagsunod ng mga insekto sa loob ng silid niya. Hindi ko alam kung saan galing. May maliliit na bubuyog, langaw, bulate, at kung ano-ano pa.
May mga ipis pa nga noon ang kulay kayo manggi. Tagak na. Naging sunod-sunod yun kung kaya dagdag abala para sa akin. Pildi. Nililinis ko kasi ang silid ng kuya noon bago ko pa siya simulang asikasuhin. Hanggang sa isang gabi, hindi ko alam kung bakit gusto kong silipin ang kapatid ko. Bumangon ako noon. Kumuha ng pitsil na may tubig at pinala ko ito sa silid niya. Baka kasi nauuhaw yun at gising pa. Kaya dinalhan ko na lang. Pagkapasok ko sa silid niya, gulat na gulat ako, Sir Seth. Nakikita ko ang kapatid kong natutulog pero may at gumagalaw sa bibig niya. Pagdating ko, hindi ako nagkakamali. Ang pala ng tulog sa silid niya. Ay siya ko. Sabi ko, ang sabi niya sa akin, hindi siya nagkakamali. Gusto ang sinabi ko kung hindi. Napapansin ako. Isipin niya, ano ko talaga ito ano sa akin? Hindi naman ako pagkakasakit ko lang ako. Kung ano ang nakikita kong sinyalis dito kay kuya. Ganun na ganun. Tinanong ko kung anong pwedeng gawin. Dali natin sa bahay ng mga magulang mo. Ang tatay ko, isang popularyo. Makakatulong siya. Kung naisip ko lang yung kagad na magkaroon siya. Kaso hindi naman kasi mapagdududahan eh. Ngayon pa lang lumabas yan. Wika ni Mang Isidro. Agad agad yung Sir Seth. Dinala namin kagad si Kuya. Sa kanyang tricycle na pinapangupahan Okay. Just wait namin patungo sa bahay ni Mang Isidro. We play later, okay? Oh, Ako ay para kong gulat na gulat. Nanganap. I will just finish this game, okay? Awang-awa ako sa kanya. Pinagtulungan lang namin itong buhati ni Mang Isidro. Hindi na namin nadala pa yung wheelchair na ito. Si Manang Rosa naman noon ay nagpaiwan kasi walang makakapantay sa bahay namin. Nalamak din kasi ang kawatan sa lugar. Hanggang sa makarating kami sa bahay ni Mang Isidro. Sa bukid ito banda na lugar. At sa kauna-unahang pagkakataon na doon ko palang nakita ang tatay ng mamang niya. Patpati nito na para bang may sakit sa baga. Itabi na lamang natin ito sa pangalang Tatay Mulo. Maliit lamang din ang bahay na kagaya ng karamihan sa kalikuan. Lalo mo lamang ako sa bansa. Hindi ako makulot sa maya-maya pa, itanong natin. sure. Ay malapit lang sa buhay namin. Ay
si tatay mo doon kung may anak mo na naman sa kalisa. Sa wala, sa tira namin talaga. Kung gano'n, tagapiliran ng salarin. Sa lalong madaling panahon ay kailangan makausap ang nagawa nito. Hindi ko siya matatawag sa pamamagitan ng pagpako. Siyang kapatid mo, hindi halos may pumaambig. Kung tatawagin ko man, hindi rin magsasalita ito sa oras na sinabi eh. Uwi ka namang gagana. Ipinaliwanag naman ng mga isipin ng mga sinasabi. Parin dito, ang pagkakapin daw sa dito sa lalim. Pero hindi madali ang mga kosa. Kailangan din kasi umalong sa kabilang panig. Kapag pinatay daw ng tatay niyang salarin sa pamamagitan ng bakuna, hindi mariresolve ang problema. Pwede pong gumala. Mabuti sana kung kaya itong magsalita hindi parang sa akin. Dali-dali akong nakapag-isip na puntahan ng biliran. Pero ang problema, paano ko matutukoy kung sino ang may gawa? Hanggang sa sinabi ng tatay mo na sasama daw siya sa akin. Si Mang Isidro naman ay nagmungkahi na siya na ang bahala sa kapatid ko. Walang ano-anong kumilos kagad kami, Sirsa. As in, sobrang pagod ako nun. Mantakin niyo, wala akong tulog. Dumating kami sa biliran, kinabukasan na ng tanghali. May pera naman ako nun kasi nakakapag-ipon ako tulad ng lagi kaming binibigyan ng pera ng mga magulang namin. Habang nasa lugar kami ng biliran sa bandang timog, kinakabahan ako. Lalo na nang nakadapo na talaga kami noon sa kung saan naroon ang mga kamag-anak namin. Siyempre, may nangyayaring gulo noong yun. At talagang naiiya ako. Magpaganon pa man, hindi yun naging dahilan para hindi matuloy ang balak namin. Una kong pinuntahan noon ang kapatid ng tatay ko. Kasi David, masinsinang usapan na kami-kami lang. Tinanong ko kung may kamag-anak ba kaming mambabarang. Kasi nga, ang nararanasan ng kapatid ko, tama ng barang nun. Ayon naman kay Tia Belen, wala umano siyang alam. Wala namang mambabarang sa dugo namin pero habang nagsasalita siya, kapansin-pansin ang pagiging kaligagalito na para bang may problema. Pero hindi ko na pinagpunan ng pansin. Umalis kami doon at isa-isa ko na ang mga ito sa kamakalit. Pero wala kami nakuha. Pumuslit pa nga kami noon ang tatay mo daw sa isang kami. Sabi ko sa albularyo ay ipagpapukas na lang. Pumayag naman ko dahil naging siya ngayon pagod na rin. Mga 3 araw kami doon sa pananatili. Kahit hindi na kamag-anak ay hindi nakalit na sa pagtatanong ko. Tila gusto na lang ang alam namin sa kaligtasan ng kapatid. Hanggang sa magbabalik sa amin. Pinsan ko ng tatay. Ang sabi ay pintahan sa akin ang logo ko at pagkakalaman ko kayo. Ano pinabalik ko na isang kagad ko? Nasa piling mo ang
Si Lola Sisa at Lolo Gadoy. Naging masaya ako kahit pa paano kasi pumayag Ayaw, ako dati. Dahil nalilito ko na doon. Dalawang hagal sila pinag. Sa naalala ko, hapon yun at nakita ng kaparata kami. Crystal. Kung kayo pinuslit muna kami sa pala ng bundok. Crystal, Brad. Hilong ako, Brad. Yung mga Seryoso. driver noon ay palakpakin. Seryoso kita, pre. Hindi nagpipili ka ni. Sa may pilihan sa gabi. It's time to teach Ito yung 14. mundo pa namang Teach naayon sa kanya 14. ang nababalitang Is what it is. pinamamahayan ng mundo ng mga elemento. Ana lang. Lalo na yung aswang. Hello. Pinapamahan naman ikaw ni Tatay Bilang. Totoo man ang sabi ng habal. Pero naroon naman daw siya kaya walang dapat ipag-alala. Gabi na lang umupa ang ulan. Mabuti na lamang at nadala sa pakiusap ang mga driver. Naihatid kami noon. City Pero baby. nakarating kami doon sa lugar na Alimon, ating gabi na. Wait, wait. Yung mga driver pinakyaw namin. Saglit na naman kami doon at sinabi ko na antayin na lamang at pumayag naman ang mga ito. Madilim. Headshot. Kaya hindi detalyado sa akin ang lugar. Asa ang tanim mo Nakita ko lugar lamang na ang yan. mga nagtatayog ang mga puno pero Ay! hanggang kanino lamang ang mga yan. Ganun din ang mga panakanakang bahay doon. Sa mga Ganda, ganda. siguro sa nakakita Ewan doon si Lola. Doon lamang ay si Lola Gadoy. Ay, gazad. Kaso walang ilaw. Gawa na ito sa Ako, saan ako? dalawang palakang yun pero ang itaas ay napuno ng mga palakang yun. Nagmahal ako si Dante ay Ay! No, no. lumabas sa pagkatawas ni Tatay nila. Isang sakay ay pinagkita ko ni Tatay nila. Kasi ng bahay, wala naman ibang ibig sabihin o hindi ay pinapasok. Kaya yun, lumabas din ako. Naglakad siya ilang distansya sa kaba ng bumundok. Sa mga sinabi niya. Mas nalabas din sa pagsusuko. Kapareho ng presensya ng lugar na yan. Bukod pa dyan, Gazad. mabigat din ang nararamdaman niya sa bahay. Alam mo yun, joke ko guys. Ano ba po? May tip kita. Kinabahan ako, Sir Sam. Naghihinala na kasi ako ng kakaiba. At dumagdag pa itong mga impormasyon na siyang nagbigay ng kasagutan sa akin. Babae ang salarin. At kung hindi ako nagkakalang, ay sinula si isa na nga yun. Kinumpronta ko si Tio Dante. Walang ano-anong sinabi kung may nakakugiba sa pagkatao ni Lola. Boom. Gi. Hindi ka ba nakapagsalita si Tio? Gi.
Ilang minuto nakalipas at sa tingin ko ay pinag-iisipan ko talaga yun. Mahahalata din na para bang takot na takot. Pero ang kuya Fidel mo, nung matapos kayo mag-away, kinausap ng lola mo. Nakita ko to sa likod ng bahay nila Bilet. Pinag-uusapan nila. Pinapayuhan niya pa kasi Ronan. Patuloy ka sa pag-aaway niyo. Nabigla ka ng sintok sa gitna ng maraming tao. Hindi ka nito yung Dante. Nagtagta nito. Nagalit ka ng kuya. Naglaki ang mga mata ko. Napatigil ako sa kanila. Pagtuloy ka ako. Kaya nagtuloy ka galit sa akin ng kuya. Napayak na lamang ako noon. Kaya pala, pinahanda naman siya kung nandiyan ko parte ng pamilya. Magpaganon pa man ay hindi na ako umilik na. Nabulan niya sila na. Kung sila na. Pagkatapos si Tio Dante pumanood ang nagtitipito. Pagkabalik na siya kaya, kuya na lamang ang pati si kuya. Binungi ko ko. Tinagyan ang nagdasyon si kuya. Ano ba ba? Maldition. Sabi ko na nga ba? Maldition. Kung sino bang maghawak ng santo, kung ano ang bibitawang sa santo, dapat ko mapagkakal. Mas malupit pa sa mga anak kulang. Ang problema dyan, hindi na pagkakali ng maldition. Kung hindi hihingi ng pasensya ang tinamaan nito, kung dahil tatay mo na. Gulong-gulong isip ko ng Sir. Hindi ko alam kung ano yung malediksyon pero ipinaliwanag ni Tatay Mulo. Ay dito, banta itong mula sa bibig ng may malalim na karunungan. Hindi umano mambabarang si Lola at lalong hindi mangkukulang. Dahil lang ito sa taglay na San Antonio, mas malakas pa umano ito sa mga may itim na karunungan. Dahil lang palitan na lang sa pagbanta at hindi na dumadaan pa sa kung ano-anong proseso. Sa pamamagitan lamang naman ng pagbabanta. Halimbawa na dyan yung bukas ay namamatay ng isang tao. Yung nakitaw ng katagal niya. Natama ka agad yung malediksyon at walang ano-anong magkakatotoo ang mga banta niya. Yan naman ang bisa at lakas ng San Anton. Ang iba, ginagamit sa pangkukulang. 13 kandila kasabay ng mga kataga ng San Anton. Pero nag-iiba umano si Lola dahil nanggagaling lamang sa kanyang bibig ang parusa at walang gagawin iba. Kundi ito pagkakita ang isang ibig sabihin namin
May sangkot na dito na ng Lola Cicely. Nakabalot sa mga kailangan Ay! ibang bagay na lamang natin sa usa. Ibang Lola sobra ko na sa pero gusto ko bago na magsasabi ko dito natin sa pagkuha. Nagawin ko siya. Pinapasok pa kami ng bahay. Si tatay mo noon sa bahay na parang biglang natakot. Ibang ayaw. Come on, no, kuya. Kali. Napakalimutan. Ano ba na? Buta. Parang hindi ko pakali. Another twister. Pumasok ako Sad sa loob. twister. Seryoso kita. Pagkaupo na Seryoso pagkaupo kita, sa gilid ng hagdan. Seryoso Nagwika kita, si Brad. Lola na si Fidel, Ay, mamamatay siya. ikasad. Hindi ko gusto ang mga taong katulad niya. Butangin mo. Nababagay lang na patahimikin siya ako. Masakit man sa akin pero siya nagpinamigit niya. Sa akin ang kakapatid niya. Seryoso kita, Brad. Kumpirmado si Lola. Hindi ako kagad nakapagsalita nun. Si Tatay Mulo at Tio Dante ay nasa labas. Hanggang sa inilabas ni Lola Sisa ang kanyang pilang kanyunan. Nakabalot ang ano. Inabot niya ito sa akin. At sa maniwala man kayo sa hindi. Ikaw. Parang nakahawak ako sa yelo. Lokat me. Sobrang labig nun. Binuklat ko ang panyo at uulin. Lokat me. Oh. Tignan mo Ayon kay ako. Lola, Tignan mo. ito'y kaaway ang kanyang isang nagawa. Doon nagtigma lahat. Mula sa mga kataga at pagtawas ng tatay mo. Sa mga kwento ni Tio Dante. Lingkod lang. Totoo ang salita. Walang iba kundi siya. Napalitan na ako nung sa kakaisip sa kung anong nangyari. One.
kuya. Nga numunto. Sabi ni Lola, napakabait ko na sa kapitang sabi ni kuya. Parang pinagtigan. Sinabi ko na alam ko ang magagawa ko eh. Kaya mo ako pinahawak sa akin. Nakalipat sa akin ang ng sumpana. Sa oras na nakaharap ko siguro, sasabihin ko lang sa kanya ang mga sarabing ko. Maging ang pagkukuhan sa pagkatao ko. Ipapaitindihan lahat ng kasunod ko ang patawarin ng tuwa. Ito ay kusang nawawala ang isa ng malediksyon. Ay, pa kay Lola. Ang laman ng isip ko noon, ng kapitay ng Mga katalasan sulada. para sa akin ang pagpaparusa nila. Kaulahon lang ako. Ano lang makatanggal nito? Ha? Tristan na po. Tristan. Ala. Ang Lola, Tristan. yung sige ko Ala. Tristan. ay ito pa ay puso niya. Tristan. Ganun lagi ang Happy. mga kanya niya. Pero naiisip Happy. Timon, don't throw things, Simon. Don't throw things, okay? walang mangyari yun. You might get hurt somebody if you will continue throwing things, okay? Sobrang lakas pala talaga nitong San Anton. Napay San Anton na sad. Kaliwa at kanan. Dahil parusa lang naman daw ang dala nito. Le. Kung ang katangian ng isang tao ay magaling sa larangan ng orasyon, mas magiging makamanda gumana yun. Wala. Lalo na Wala. magsasabay ang bisa ng San Anton na ito. Wala. Wala nang unang 9 pagpako. minutes. Wala nang pantok. Dali. Wala nang simpleng malediksyon lamang niya. Iyan ang kanilang taong tinatamaan nito. Pero madalas ay doon talaga ito kumakapit sa mga taong may kasalanan. Kapit na. Dahil ang San Anton, hindi tatalab sa inosente. Halimbawa na lamang dyan ang Nine. malediksyon ng isang tao na hindi naman kilala. Walang bisa niya. Pero kapag ang isang tao ay may pagkakamali sa mata ng Panginoon, bababa ang manong poder sa katawan nito na siyang pabor para tamaan naman ang malediksyon. Kunwari, may nakabangga ka sa daanan, tapos kapwa kayo may kasalanan sa iyo. Pero ay tataon ang pag-aay pang patay na. Halimbawa na dyan ang mamatay ka sana. Yan. Ito lang siyang tao. Kaya nga siya. Ano ba ito, oy? Ikabit niyo. Iyak ako kayo. Sabi niya sa akin kapag may problema kayo ko, ay lumapit lang ang sa kanya. Tutulungan mo ako para sa palpa. Napatay din na lamang ako na. Ang dati akong sinipin sa mga kanila. Siguro, kapag isang ko ang tao, lagot talaga sa kanila. Nagkalipas muna kami ng mga ganun. Yung mga driver ay pinalitan ng mga dati. Bakit sinagot na mga sa mga. Gusto kong pati yung mga driver doon na magpalipas ng umaga. Sabi ko ako na bahala sa pera.
Huwag mahirap talaga ang sasakyan mo. Inayos ko pa siguro para kagad ay mapalis kami kung nanaisip. Inausap ko kang mulo si Lola Cicerone at nakikita kong respeto at takot ng tatay. Masinsino nito at tingin ko'y nakapatulungan pa naman itong si tatay mulo. Tayo ka. Narinig ko kasi kahit pa paano pag-uusap. Palpak ka. May iba doon hindi ko naiintindihan pero ako nagsasalita si Lola. Pagkukumpas ang kamay nito na halatang nagbibig na talaga ng pagturo. Pero hindi na rin ako nakialam na. Iniisip ko na lamang ang mga dapat sabihin kay Kuya Fidel. Ilalabas kong sa Wajah Krister. tapos sa mga salita ang pagpapatawad sa kanya. Kinakatakan ako na baka hindi ako Sayang. pero nagtitiwala naman ako kay Lola. Sisipyat pa dyan. Kinabukasan, nagpaalam na ako kay Lola pero nagulat ako nang sabihin niyang sasama siya. Sisiguraduhin niya lang na uubra ang pagbasag ng malediksyon. Kasi ayaw nang magpabalik-balik ako lalo pat malayo pa ng lugar. Napabuntong hininga ako noon at nakaramdam ng saya. Kaya naman ng dalawang hapal na ikarga kaming lahat. Total si Tio Dante, doon lang naman ito sa may sentro. Ay nga ang nangyari. Naisama namin si Lola. Si Tatay Mulo noon ay tila pa naging malapit sila ni Lola. Hanggang sa nakarating kami sa panumpog. Umungad kagad si Mang Isidro. Para bang nagulat pa ito. Sinabi niya si Kuya Fidel daw ay nakakapagsalita na. Pero paungol pa rin yun. Pero kahit papano ay may naiintindihan na ito. Hapon na yon at nakita ko si Kuya na nasa terasa namin. Naka-wheelchair at nakatingin sa ibang direksyon. Nag-ibaling limang isip ng wheelchair ang nakita ko. Nang nakita na nakatalong niya. Bakit yata ito nakapitpan? Nakatulog ito ang pagdamasasa. Kapag nakapagkita, naririnig ko pa ang pagsapalita nito. Bakit daw bumisita? At sino ang nag-imbita? Hindi siya inimbita, Kuya. Napalit ko siya para ayos ng kalagayan mo. Ay, hirap mo. Bakit ko kung gano'n mo kahit aso? Hindi ka kain. Ayos mo rin. Sabi ko. Ingat siya kung ako na. Sinabi kong lahat ng salamat ko. Nalapatisan ko na kung bakit ayaw na sa tulungan. Dahil mabigat ang pagkakasigas ko ang mga source. Sa harap mismo ng kanyang mukha. Hindi siya ibubuhan naman ang kanyang mga mata. Nagtag ko pa. Para makahimik ang kaluluwa niya, kaya aalis siya na naman. Tinutulungan ko nagpapagka sa kanya pero may maraming yun. Dahil sa natin sa pamulitali. Nagpatuloy siya. At gusto namin na lahat-lahat. Bilang isang pagkakay, tapos tingnan ilangat ang kanyang kamay. Tapos pagkakailan kong nagsanda. Hindi ito ng kapatawaran. Masama o ano ang loob niya. Maraming ganun ang mga magulang namin sa kanya. Nararamdaman ko naman niya na mas pinapahalaga na ko sa kanya. Sa madaling salita ay naiingit si Kuya. Ano mo ka? Who you hiding? Umiyak na ako. Gusto ko sanang iparamdam sa kanya na matigas ako pero wala eh. Kuya, mahal kita. Mahal ka nila. Siguro dahil lang sa pitid ng utak mo yan. Masyado mo akong binabantay. Bakit hindi mo na lang bantayan yung sarili mo? Alam mo bang sobrang sakit sa akin nung malamang ampun ako pero kahit ganyan ka, mahal kita. Alam mo ba yun? Kahit hindi mo ako kapatid at kahit nalaman ko ang totoo,
Yun pa rin ako, kuya. Walang nagbago doon. Pinapatawad na kita. Niyakap ko siya pagkatapos noon. At sa maniwala man kayo o sa hindi, naglabasan ang napakaraming insekto sa katawan niya. Habang yakap-yakap ko siya noon. Napaatras ako. Sina Tatay Mulo, Mang Isidro at ang asawa niya ay napasigaw pa. Samantalang si Kuya noon, para bang nagulat at pinagtatanggal yung mga insekto sa katawan niya. Doon na ako nagulat. Nakakagalaw na si Kuya. Sumisigaw pa ito. Nakatayo at tumatalon-talon pa dahil sa takot doon sa mga insekto na yun. Banda. Hindi niya namamalayan na nakakagalaw na siya. Napahinto si Kuya. Umunod ang mukha. Sinabi ko ko, ilang gagawin yung mga sa kanila. Sumabat si Lola Sisa at sabi nito, siya ang naglagay nun. Bilang parusa ito. Stop playing that. Kapit na. Higit sa lahat ay sandalan sa mga problema. Oo, at nalaman ko ang tunay kong pagkatao pero yung akala kong magbabago ang lahat. Hindi. Pagkos ay mas nararamdaman ko na ang totoong pamilya. Tuwang-tuwa si Lola. Napapabisita na parami sa kanya. Kain pa sa kanya. Kaya iniiwasan niyang bumaba at kumala dahil baka umano makabitaw siya ng mga maliit. Pero nang ibigay niya ito sa akin ay parang bang nakaramdam din siya ng pagkalaya. Tama ka nang narinig. Nasa akin ang San Anton. Pero ni minsan ay hindi ko ito dinala. Itinago ko ito. Pinagkatiwala ito ni Lola. Isipin niyo, sa dami ng kamag-anak niya, ako ang pinili niya at hindi ang mga katuko nito. Siguro, may nakikita siya sa akin na wala sa iba. Siguro, marunong tumanda ako ng pero nasisa.
Pinagulog natin ang mga panginoon. Itago namin natin sa panginoon. Nangyari ito ng pagkakulang tayo. Salitaan mo siya. Parati kasi nagkakaroon ng pagkakulang. Napasisi ang sila ko. Walang ibang lukas na ipagkakulang ko. Para sa ito. Tapos na sa nagkakulang ang ikaw ni Daniel. Itago na lamang natin sa mga pangalan na medicine na katulong. Kahit anong awat ni Ron Pano, hindi mo kami kumasipigan. Umiiyak na sa gibong, nagpunto ka sa ikaw, wala ka rin. Nasa 13 taon na palakang sa gibong, kung kaya si Panginoon pagkakala ang isipan niya. Napopla ito dahil na kung minsan ba ay naghahabulong ang magulang at meron siyang kapalit na dala. Ang sabi ng mga kaibigan na siya nakakalaro nito, maging ang mga magbilang nito. Mabuti yung mga magalis na lamang si Pugong. Katan, may isang kamag-anak lang nito. Bakit hindi na lamang tumira sa bahay ng kanila? Hindi naman kaya sa kanila dahil tangkap nila. Saan pala bikyat mo? Mula sa simpleng payo na yun, nag-meet siya yun kung bakit nabuo ang desisyon na lumayas na lamang siya. Hindi siya nagpaalam pero ang pupuntahan niya ay walang iba kung hindi ang kapatid ng kanyang lolo. Wala siyang interes sa kanyang lola kasi nga pangit ng ugali nito na para umanong katulad lamang ng kanyang nanay nun. Parang kusino ang dumanga na malupit pa sa marites na nakapitbahay. Lupit. Kung kaya nga ito din ang naging dahilan kung bakit nababanas ang tatay niya nun. Silosa pa umano ito. Mabuti sana kung ulirang asawa. Sugarol naman at umiinom. Ganun din naman ang kanyang tatay. Sugarol ito at malakas tumoma.